Gatot there. So, willing silang mag-Claude. Parang pin-open talaga nila yung Claude. Okay lang. Hindi rin nag-Claude. Daming sisi ng lazy, oh. Hindi rin pala nag-Claude, no? In terms of roamers, may Tigreal pa. Parang sagutan na naman kung ganun eh. Kasi AOG, Explosion, Hanapan whatever. kayo. Oh, and as isa, wala pa namang solid backline ng AI. So wala pang hahuntingin si James Punks. And hindi pa sure si Der sa siya tatalon. Yeah. There's the 1-1. Okay. Okay. So si AI ang medyo confident dito. Tapos syempre, I think this is the wait. Sa side lane Gatot, sa side lane Grak ba to? Or biglang si Ying ang or Okay, si Black pa rin to? Teka, magsiswitch ba sila now? Kasi Roam Hilda. Wait. You sure? Roam Hilda siya? No, that's a side lane. Si Ying ang side lane. Si Ying. Okay. Yeah. So, Roam pa rin yung Gatot. Same idea. Tapos, eto pala. Hindi pala Omsim Cho. Omsim Gatot. Hindi pala Cho. Side lane there Cho? So, yun ang lumabas kanina. So, we'll see. Question mark. But even the 1-1, parang ang confident ng 1-1. Oo, napapaisip ako sa 1-1 simply because may Hayabusa. Tapos meron pang Iritel, mababurst ka niyan. At mahirap nga ang laning up against an Iritel. So, ano ba to? Tatambayan ba ni Black para maalalayan? Kasi as of now, tingnan mo pala yung positioning ni Shizu, parang alam na niya agad. Yeah. Paano niya iti-take advantage yung laning matchup. And you're right, Bri. It is Cho there. Oh. Side lane Cho. Feeling ko na siya eh. Nayamot siya nung gamer. Parang, nabugbog ako sobra. Ito na nga lang. At parang sa nakikita naman nating emblem so far ay very utility rin naman ng atake talaga. Yeah, pero fast rotating yan. ang aggressive pa din ulit so far ng AI Esports. At ayan na, grabe mag-cut ang ating mga XP laners. So ano tayo parang busog tayo sa action for today. Gupitan. Parang may barbershop doon sa top. Gupitan sila. There's cut, di ba? And then, wala. At this point, I think, same speed mag-cut ang isang Cho at Hilda. Ang pinagkaiba lang nila, lamang sa CC yung Cho, pero yung Hilda, lamang sa Regen. Oh, black, wow. Uy, medyo naging just as aggressive ang Lazy Esports doon at gumamit na nga ng Ugi Shadow Kill. Pero may iwanan si Omsim dito sa tatlong miyembro ng AI Esports. Napunta pa kay PS yung first blood. Naging problema doon, I think, Lazy, nagdalawang isip sila. Gusto yung aggressive Tapos bilang, wait lang guys, joke lang. Tapos naiwan si Omsim. Parang, hindi mo alam kung bababaran mo yung ganitong lineup kasi may Zushin ang AI Esports eh. So, kahit anong maging pagtagal mo ay pwedeng mapunish agad-agad ay Esports. Pero now, speaking of, sila ba makasecure ng ating first turtle? PS na nga makakuha nun. And speaking of punish, grabe, tignan mo, nabalibag na agad doon si Der on this show. At napagamit na nga ng flicker. Ganoon lang kadali para sa AI Esports dito na parang i-threaten yung Lazy Esports na maging just as aggressive. Kahit na sabihin mong nag-adjust ng Lazy Esports at hoping na natuto sila sa aggression ng AI kanina, parang hindi tayo pwede maging reactive. Walang nagawa yung Lazy ulit in that first turtle after that kill on Omsim. Tapos may attempt si Der na i-disrupt yung turtle take. Nabalik dun sa status quo, nabalik dun sa game 1 results. Wait lang, sa bottom, naupo! Ayun lang. At nung inaakala natin na magiging okay ang buhay ni Shizu dito sa lane, nasamahan yata si Alita nitong si Lina. Oo. Hindi man lang lumipad si Alita, nangyari pa rin yun. So, naging At hindi rin awkward. nag-inspire. Yes. Naging awkward yung engage ni Shizo. And then, eventually, 2v1 pa rin yun. Kahit anong gawin mo That's still a 2v1. So, Lazy Esports suffers another major
loss here. Yung gold lane nila na pick off ngayon. Ying? Ying, mabibigyan na nga ba rito? Kasi ginamitan Way of the Dragon pero look at that revitalize. Clutch na gamit pero hindi siya umabot sa bush. Hindi na rin siya nabuhay pa. Kasi 3 miyembro yun ng Lazy Esports na sinigurong mawawala na siya. At 3 ult ang binato. So I think at that point, kung may nagawang rotation or may na-set up na push ang AI, I'd say it's worth it. But the pick-off is free for Lazy. And slowly baka ito na nga ang paraan para makakambak sila. Maliit lang naman ang lamang ng AI. Parang 300 gold, 400 gold. And looking at the XP, looking at the ults na magka-come off cooldown na din naman, hindi ko kayang i-contest ng Lazy itong turtle na to. Pero tinan mo yung net gold. Oh, hirap mag-farm si James. Kasi sobrang busy niya. Kailangan niya sumagot. Oh, tas kailangan niya rin yatang kumuha din natin consider yung kanyang purple buff later pero mukhang mapapaaga naman yung laban. So makuha na agad ni Der yung kill doon kay Black. Pero yung turtle, mapapasakamay pa din siya ng AI Esports. So napaaga nga ng kaunti yung laban pero parang hindi naman din nakuha ng Lazy Esports yung pinakagusto nila at that point. Ang hirap nun kasi 1 level gap ang pinagkaiba ng Hayabusa ni James Punks at Alpha ni PS. So that means yung retribution na threshold ng AI Esports mas mataas. So kaya nga naman nung nag-retry sila sabay, halos sa AI napunta. So that's 2 turtles for AI and tuloy pa rin. Naku po, wild charge! Naku, Shizu, mahanap yata siya rito. Makakapag-stack ba? Si Alita, ando na nga yata at makakapag-stack na siya pero hindi pa naman niya kinakasa yung kanyang crossbow of Tang. Pero yun na nga yun at napilipatan pa dito si Der. Meron sila naging bawi onto Black pero for the second time around, yun yung mga willing na ibigay ang AI Esports. Si Black ang kukuha lagi na kill dito ng Lazy. Roam for roam and matagal man bago pinindot ni Alita ang kanyang ult. Napindot niya pa rin naman and parang low cost naman yun. Except for the slow push top lane, si James Punks tumatrabaho lang. Parang ito yata yung mas nagiging libre si James Punks na talagang humanap na maaga na trades para hindi na sobrang lumaki yung agwat katulad ng kanina. Pero grabe si Alita doon na wala siyang ulti pero nakita natin yung kanyang tapang na sumugod kontra kay James Punks as the 1-1. Siguro alam din naman niya na wala pa yung Ugi Shadow Kill pero still sila pa ang nakakuha or makakakuha nung Torre dito sa top lane instead of Lazy Esports. So mabilis ang naging response ng AI Esports kasi dito sa nakikita nating laro. And so far, yun ang key ng AI Esports sa kanilang success so far. Game 1, same. Di ba? Ang bilis silang respond, ang bilis silang gumalaw after a kill, after a team fight win. Dito, ganun din. Kaya sabihin natin yung agwat hindi ganun kalaki. 3-3. First third take pa lang yun sa top lane. 1,000 gold lead. Iba yung galaw ng AI Esports. Iba yung basa nila sa tempo ng game. Yeah, and sila actually ang nakauna pa rin sa pagkuha nung Torre. Pero Alita doon ay nabuhay pa kahit papano. May conceal play na gagamitin. Lina pumasok na rin doon. Grabe naman yung latag ng Crimson Beacon. Parang lahat na lang ay gustong balibagin. Nandito na rin naman yung real world manipulation. Pero ang ganda ng Spear of Alpha. At medyo sinasalo ng Lazy Esports lahat ng true damage na binala ko sa kanila. James Punks in out. Pero makakahanap pa siya ng kill kasi mukhang hindi. Talagang nasusustain at tinatapangan lang ng AI Esports lagi. At this point, sabi mo trade yun, tapos wala naman nawalan Torre. Pero tingnan mo yung quality ng heroes na nawala. Naku po, PS, di pa tapos! Naku, teka lang. May mahanap ba rito na bawi? Si James Punks wala siyang Ugi Shadow Kill. Wala rin namang Spear of Alpha for PS at mukhang nag-out na lang naman din sila. Pero eto na, wala pa rin Torre na nawawala sa side ng AI Esports. Sila nakakuha na ng 2 kontra sa Lazy. Yung 2-for-2 kanina, nawala si Shizo. Yun ang isang weakness ng Iritel na to. And you'll see here, siguro, Lazy picking up a few tricks from their scrims, watching MPL ID. Pero kapag ang kalaban, AI Esports, kapag ang kalaban, Burmese, MLBB team, parang ikaw pa yung mahihiyang magiging dive hero dive comp. Kasi ibang klase yung aggression nila Hindi pa ako nakita ng magandang ult from Shizo. Well, to be fair, wala pa namang farm yung Iritel. Pero paano ka nga naman makakapag-ult dito kung may heal na tapos tatanong ka ng Spear of Alpha?
Yes, kahit yata yung presence ng real world ay hindi na gaano pinapansin ng AI Esports. Speaking of real world, ayun na nga, pinili talaga nilang ilaban sa loob mismo ng real world. At ginamit na doon yung Avatar of the Guardian, harap-harapan. Pero wala pa rin nahanap na bawi ang Lazy Esports. Pera na lamang kay Ying. Kasi nandito na rin naman si James Pax. Inuunti-unti yung mga miyembro ng AI Esports. At magiging ikatlo pa yata si Lina. That's a shutdown para rin dito kay Chopskirt. At tatlo, yung napatunggo doon ng Lazy. Napakaganda ng basa ng Lazy Esports sa sitwasyon. Dahil dun sa isang loss nila, dahil sa kamatayan ni Der at ni Omsim, sabi ng AI, wala na yan, iwan mo na, sige, push ka na lang sa baba. Alita. Tapos sabi ng Lazy, wait lang, umalis yung iba, di ba? Nasa, nakita nyo? Okay, pasukin nyo, pilitin ninyo, na-punish ng Lazy Esports yung early out ng AI, kaya hindi naman nakabawi si Alita. I'm thinking, Bri, kung nandun si Alita, di ba? Imagine mo kung nagstay si Alita, Oo. makapasok ba yung Lazy? Di ba? Kasi hindi mapapunish nila eh. Matatalo na sila, maultan sila ni 1-1. So because of that, ang galing ng basa ng Lazy, nabawi ang patuloy nila. Sila ngayon ang lamang ng kills. Oh, parang yun din yung mga kailangan lang nilang paunti-unting gawin ng paulit-ulit. Yung mga chances or times na hindi yata makakapag-prepare in advance ang AI Esports katulad na lang nun. Wala na si Alita. Similar sa nangyari kanina. So magiging matapang lang ulit ngayon ang Lazy. Naunahan at simulan itong Lord Objective. One man down ng AI Esports, 4v5. Lord Dan sinimulan na ng Lazy Esports. Looking at the map positioning, wala sila masyadong damage kasi kulang nga sila ng isang marksman. Wala yung 1-1. I don't think kaya ito ni PS. Nagde-delay yung tactics lang ng AI. Oo, teka lang, parang gusto nilang hawakan pa din to kahit Alita, ano mangyari Alita. there. Medyo napalibag siya doon. Avatar Guardian na iwasan ng mga miyembro ng AI Esports. Real World Mutilation inilatag na nga pero ang makakakuha ng Lord ay ang Lazy pa din. Omsim dito, isisunod na yata ng AI Esports. Tapos mawawala na rin si Chopskirt. Tatlo kapalit ng isa so far. Si Black lang ulit ang nawala for AI. Madaming ginastos na skills ang Lazy Esports, pati battle spell. Kaso nga, wait. Okay, Winter Crown para lang hindi tamaan ng Shadow Kill. Anyways, yes, nakuha ng Lazy Esports yung Lord, pero naging vulnerable sila kasi nga, namatay si Der ng una, wala na silang pang in-out, kinailangan nila mag-commit. And I think the only problem with AI Esports positioning, wala nang Spear of Alpha si PS. Naging hadlang yung pader ng Lord para makapasok siya, para makupa-steal niya pa. Pero yun nga lang, Lazy Esports, para magets na ganyang pala laro ng AI Esports. Kaya ngayon, medyo nahirapan yung AI Esports. Medyo pinapawisan sa paano natin mababawian for sure ng Lazy. Hindi na ito yung typical na sobrang pasugod na lang lagi ang AI Esports. Kasi even now or compared sa kanina ay may mas marami yata silang kailangan i-consider kapag individually sila pipili ng mga laban, kapag sama-sama silang maghanap ng mga laban, mas nakikita na natin yung control from Lazy Esports and yung targeting mula dito sa side nila na pinangungunahan ni James Pax, especially sa kung paano niya pinahihirapan yung buhay ni Alita. Pero speaking of, teka lang, may mahanap din ang AI Esports doon. Nahanap nila yung kill onto their heavy crossbow. Hindi pa naman yata ginagamit dito ni Shizu. At iniingatan lang nila yung gusto nilang mangyari na depensa kasi ang AI Esports, hindi yata basta-basta laban muna. Mga objectives at mga tore as much as possible yung makukuha ba nila. Pero PS, doon sa kabilang banda ay nahanap din naman ni James Pax. Double kill pa para sa kanya dito. Also taking down Ying. So, nadepensa ng Lazy Esports itong mid lane tier 1. At na-expose ng Lazy Esports yung isang weakness ng isang dive comp na meron ng AI Esports. Hindi lang dive comp, dive play style. Kailangan nila magsama-sama. Kumpara sa Lazy Esports na kunyari, ihiwalay mo si James Punks, okay lang Ihiwalay mo si James Punks, lalaban si Der, si Shizu, si Shobskirt, at si Omsim. Mapapagana nila yun. AI Esports, yes, nahanap nila yung backline, nahanap nila si Der ulit. Pero 3-4 na kailangan ipadala. So it's very different. Lazy Esports now, itong Lord na susunod, nalalabas 30 seconds sa may bandang baba, sa bottom side. Sa totoo lang, walang pa kayo Lazy Esports kung saan lalabas yung Lord. Ang kailangan na lang gawin, timingan yung AI Esports. Sinong willing kayo ipadala? Sino yung willing kayong i-force na mag-ult para ma-pick off ang isa sa amin? Kasi kung hindi, mangyayari ulit yung same play na yon. Tsaka ano din, mas nagiging equip pa unti-unti ang Lazy Esports. Nag-pick up na ng Winter Crown din dito si Der. So, kung ikaw si Alita, parang kailangan mo yatang tansyahin na maigi ang magiging bato mo ng crossbow of tank. Kung kanino,
Lalo kung na-stack mo naman siya kay Der later on. Pero teka, yung Lord ay medyo nakakalahati na ang buhay. Ano ang magiging attempt dito ng Lazy Esports kasi si Ying bantay sarado doon sa likod. At doon naman yung Avatar of the Guardian. Umabot na nga kay Omsim. Pero si Black yung naka-last hit ng ating Lord Objective. At ngayon naman ay meron na nga Winter Crown na nagamit doon para kay Der. Pero still ang target na nakuha ay si Omsim. James Banks pumasok doon. Winter Crown ginamit BTS. Pero nahanap pa din siya. Nandun si Shizu. At nangyari na nga ang sinasabi natin, kahit na sabihin mong AI pa rin ang may Lord, hindi pinadali ng Lazy Esports yun. Lumaban sila, na-threaten nila yung mga frontliners ng AI at lumamang pa sila sa trade. The Lord here will spawn top lane. This is the enhanced Lord. So ito yung tumatalon, no? Hindi ko alam kung kaya ng Lazy Esports mag-threaten ng kills at dumepensa. So that just means, basically, fully defensive mode ulit ngayon ang Lazy Esports. Kasi kapag naubusan sila ng inhibitor, pag naunahan silang mapuruhan ng inhibitor, Bri, hindi nila kayang sumagot pa ng full-on 5-man, 4-man. Hindi nila pwedeng ipadala ulit si James Banks palayo. So dapat, mag-focus sila sa pagdepensa sa Lord na to. They can afford to lose their tier 1, tier 2. Wag lang yung inhibitor. Yan, Magic Sentry ay na-reveal na nga din yung mga panggagalingan dito ng AI Esports, pero gaano nga ba katibay magiging depensa nila? Mukhang mapanghahawakan naman nila yung sinasabi mo na inhibitor turret at hindi ibibigay. Pero ito yung after 14 minutes palang mahahawakan ng AI Esports yung mid lane tier 1 ng Lazy Esports. So parang at the very least for AI Esports, dito na nila halos naubos lahat ng outer turrets ng Lazy. At pakiramdam ko ay kailangan mo rin naman kasi talagang respetuhin dito yung combo ng real world heavy crossbow mula dito kay Shizu kasi parang nagkaroon na tayo ng ng patikim kanina doon sa damage output ni Shizu nung nag-attempt pa rin na mag-survive si TS with that Winter Crown pero nag-fail. Pero speaking of nag-fail, ang sakit ng damage, nabuhos kay Black lahat at si Shizu tinatarget nga lang siya rito ni Ying pero naghihiwalay yung mga laban natin. Omsim nastakan na rin doon nitong si Alita pero may Winter Crown at mga makakasurvive pa siya, binibasic attack na lang at si TS doon sa kabila medyo napatumba na rin bigla. Lina taking down there. Pero real world, naku po, umabot pa mula kay Chop Skirt. Revitalize para dito kay Ying. And so far, 2-for-1 trade lang ang nangyari. At lumabas muli ang weakness ng isang dive comp, AI Esports. Kita mo, kapag na-split up sila at wala si Alita, hindi siya kasama sa main fight, dun sa main engagement, talagang wala sila magagawa. AI Esports cannot trade on that level. Kumpara naman sa Lazy Esports na, sige der, busitin mo sila dun sa likod. Omsim, talunan mo, promise, magsascatter yan. And then from there, saka pwedeng sumagot yung Lazy. Dalawa ang kanilang pwedeng ipadala. Si James Banks at saka si Shizu. Na ngayon, may items na, hindi ko lang kung kompleto na ang gear niya, pero masakit na yan. Kahit si Alita magdadalawang isip. Oo. Actually, parang kahit sino yata pwedeng i-assign ng Lazy Esports na ipalayo lang si Alita magiging okay siya kahit si Omsim, kanina nagawa ni Omsim mag-isa, may Winter Crown siya. Si James Banks, mas mataas yung threat na ma-take out din si Alita or even there, kahit Shizu, parang pwede na ang kahit sino talaga na ma-assign doon sa trabahong yun. So kung yung si Alita, parang kanino ka didikit? Saan ka na lang din po posisyon as the 1-1 para hindi maulit yung ganong klase? Kasi so far, Lazy Esports, nahahanap din nila pa unti-unti yung mga kailangan at mga dapat na maging sagot para dito sa gameplay ng AI Esports. Reset for the Lord, pero hindi pa nahahanap ng AI kung nasa nakatago si James Banks na currently 7-0-6. Ang ganda ng nagiging laruan so far ni James Banks dito sa laban. Bawing-bawi from his Nolan game in Game 1, James Banks. Ngayon, hindi lang siya yung hunter Hindi lang siya yung parang babackline. Ngayon, nasa scramble din yung AI kasi kailangan nilang siguraduhin, okay, wala bang na-expose? Wala bang libre para ma-shadow kill? And of course, syempre, yung retry ni James Banks, bilang nyo ba? Ngayon, here we go! Uy, teka, sino ba ako? Ano, Lord? Kasi nakabutan doon ang Spear of Alpha. Etong si James Banks, yan yung kauna-unahan niyang magiging death. Omsim, mapapag-iwanan dito sa likod. Liliparan pa ba ng crossbow na kasi hindi na kailangan. Double kill yun para kay Lina. And I must say, kanina pa, grabe yung ginagawa ni Lina dito sa kanyang Zushin. Hindi ko alam kung saan nanggagaling yung damage ni Lina. Well, never mind. Alam ko na. Kanina pa siya bumili ng Sky Piercer. And now sitting at 9-1 and 4, malalago na blade ang mga skills niya. Yung skill to parang tinatapat-tapatan niya lang. Tapos pag na-break na yung threshold, pak!
auto-kill yun, nagtitrigger yun, nagpa-proc yun. I don't know if there's still the bug. I think I heard of a bug or parang a weird calculation trigger dun sa Skypiercer and yung kit ni Lina. Pero nalinaw to ni, ni kausap ko yata si Midnight at saka si Reptar, ang ating resident analysts, na bakit nga ba nagsa-Skypiercer ang isang Zushin dahil doon. Dahil sa mga engagement na to. Oy, nako si Alita! At nakahanap pa rin ng clutch na pitas si James Punks. So hindi pa rin sobrang nakuhaan or na-maximize ng AI Esports doon yung Lord. And going back, parang mas nagiging tricky ngayon for AI Esports yung laro in a sense na paano natin hahayaan na hindi masyadong mag-alala si Alita. Kasi parang ito yung complete opposite nung Harith game ni Alita kanina. Oo. Parang ilang na ilang ngayon gumalaw si Alita compared dun sa game number 1. Bilang isang 1-1, lalo na pag tumatagal ang laro, ang goal mo ay maraming lipad. So gusto mo yung passport mo maraming stamp, di ba? Siya parang isa pa lang yata, dalawa yung magandang lipad niya eh. 1-2-9, especially in the late game, you definitely want to get better ults as a 1-1. Pero ngayon, makita mo sa items niya, wala na siyang boots, so talagang all damage na to. Feeling ko talaga, positioning and timing for AI Esports para makahanap ng magandang chance para kay Alita. Yes. But still, I think Lina, napakaganda ng positioning niya, lalo na kung makapag-huli siya dito, Crimson Beacon! Speaking of, ito na naman si Lina, may gustong hanapin at gusto niyang unahin si Job Skirt, pero napagamit naman ng Winter Crown at napakaraming sumalo doon ng Spirit of Alpha. Dito na kayo pinag-uusapan natin na lipad, pero James Ranks papasok doon mula sa gilid at yung heavy crossbow, medyo nadarama na rin ng AI Esports. Mukhang mapapatumba pa nila si PS, pero mahanap nila yung kill onto Shizu. Godlike na ngayon, etong si Lina, 11-1-4 on the Jushin. Ibang klase si Lina. Oo. Dapat utility mage lang to eh. Kaso napagmukha niyang artillery mage eh. Burst mage. Ngayon si Omsim. Panoorin mo yung HP ni Omsim. Oo. Ay, naku, natutunaw. Legendary na. Itong si Lina. At nakita nga natin kanina, di ba parang siya pa yung nagsimula nung team fight. Siya yung pumasok with the Crimson Beacon, pero now there, papasok rin, flipping up. Pero nasapat na dito yung Ugi Shadow Kill. Medyo nadarama na rin ang AI Esports yung damage, pero Crimson Beacon once again. At mababaliktad na naman yata. Nag-proc na naman doon yung nakita natin na Skypiercer. At napatumba nila si James Punks. 13-1-4. At this point, ang tagal ko na huling bago naalalang namatay si Lina eh. So baka naka-max stacks na ang kanyang Skypiercer. At dahil wala si James Punk sa mapa, wala si Omsim, lahat ng miyembro ng AI Esports nandito, diretso Lord sila. Pag-flare ang Lazy Esports, wala silang makita except si Alita. Dahil ano siya eh, nabugahan siya ng flare sa may bandang kanan. But still, regardless, back in control ang AI Esports. Grabe itong nangyayari. Akala natin medyo nakapana ng Lazy Esports yung sagot. Or actually, hindi. Nahanap naman nila. Oo. Unti-unti yung way mag-respond and mag-deny doon sa sabi nga natin na sugod gameplay dito. Pero nakabalik ang AI Esports. Bri, napigilan nila sa paglipad si Alita. For what? 10 minutes? Di ba? Hindi makalipad si Alita ng maganda. Kaso nga lang, si Lina yung hindi nila magawa ng paraan dito. Si Lina yata yung napabayaan sa kusina para sa AI Esports, and this time, mukhang sila na naman yung may chance. Kaya si Lina ang hinahanap ni James Punks, pero may immortality pa clutch na nabili. At yun dun yung real world manipulation na paggamit na rin si Chop Skirt. Pero buhay pa din si Lina. Nakatakas, pero hindi na yata ipagpapatuloy ng AI Esports yun dahil dun. Oo, at least nakuha nila yung bottom lane inhibitor sa dinami ng ginastos nilang resources. And Lazy Esports still alive, hindi pa naman tapos to, hindi pa naman sila talo. But still, clear na merong air of desperation para sa Lazy Esports na parang kahit ano gawin nyo na para mamatay lang si Lina. So ngayon, napap yung immortality, na force mag-defensively Crimson Beacon. So ang tanong, anong binili ni Lina ngayon? Nagja-juggle na ba yan? Naka-Winter Crown na ba yan? Diba? Kasi alam niya na napakalaki ng target sa kanya eh. Oo, hindi nga siya nag-purify kanina eh. Wala naman siya purify eh. Wala naman siya ipupurify. Talagang ganoon lang kaingat din. Ito si Lina na for sure ay sobrang minamatahan na nga ngayon na Lazy Esports as you mentioned, pero siya pa nga yung mauuna na naman! Hanapin
new setup at masisimulan yung kill on to Omsim. Real world manipulation malalabasan ba dito ni PS kasi papasok si James Pax doon. Wala na nga yung immortality nalipat pero may mga minions at mabubuhay pa naman yata si PS unless habulan Finikera dito ni Jobskirt at malalas hit pa ni Shizu. So ngayon, nawala si PS kapalit ni Omsim pero ilalaban pa yata ito ng AI Esports. Papasok na naman si James Pax dito pero makakahanap pa ba siya ng target kasi si Jobskirt nandun na naman yung Winter Crown. Legendary na naman para kay Lina. 15-1-4. Malaklasik ang KDA ni Lina. Ganyan maglaro kapag gusto mo lang pumindot. Pero in this case, international tournament ang pinagagawa ni Lina. Anong makakapigil dito? Bri, 23 minutes na, 24 almost. It's gonna come to the point wherein pwede na naman mag-juggle. Ito si Lina, bibili na naman niya ng immortality, magkakapakpak na naman yung Jushin na to. Tapos mamaya, babuy and sell siya into a Winter Crown. Kailangan humanap ng Lazy Esports ng way. Iniisip ko meron bang paraan na mananalo sila sa teamfight nang hindi si Lina muna ang target? Diba? Kasi kapag magbato sila ng ganong kadaming resources just to kill Lina, just to stop this Jushin, parang yun na yung obvious yun masyado eh. Diba? Meron pa silang iba pang out. Yeah. Actually, medyo kahit si Alita ang makuha dito, parang hindi naman magiging as hesitant ang AI Esports na lumaban kasi meron pa rin naman silang magmumulan ng damage. So now nakikita natin ang mabilis ang pag-target down na lang nila dito sa ating Lord Objective. Bantay sarado yung Lord Pit at hindi na nga nila pinalapit ang Lazy. Napa-flicker pa doon si Der at hindi basta-basta reset and wait Lord ang call ng AI Esports. Sugod, hanap ng mapupukat ng mata-target. Talagang uwi para sa Lazy. May natutunan tayo. 25 minutes in Hindi ko lang alam kung lahat ng Burmese teams ay ganito maglaro. Pero mukhang para sa AI Esports, hindi uso ang Lord Dance. Sa amin, walang Lord Dance. Hindi namin pinapasayawan Lord. Pinapaamo agad namin para kasama namin umatake sa base. At naiwasan doon ang iilan sa mga Quad Shadow. Pumasok! Si Black at si James Pax yung naunang na-target. Ngayon naman, Avatar of Guardian, may iwasan na palayo nila si Alita. Pero doon sa likod, PS, sabi niya akong bahala. Ngayon naman, na-isolate nila si Der at mahanap yata nila yung kill sa kanya. Tamang depensa lang para kina Shizu pero kakayanin pa ba nila? Dahil ang AI Esports uubusin na ang Lazy at silang makakasecure ng sweep para sa